eksaktong 35 taong nakaraan, 35 years ago, Hunyo 7, 1991, naganap ang unang tinatawag na magmatic explosion ng Mount Pinatubo. Siguro marami sa atin ang nakakaalala sa pagputok ng pagsabog ng bulkang ito na tinaguriang ang pagputok na ito ay simula sa isa sa pinakamapinsalang pagsabog ng bulkan sa kasaysayan. Upang mahikayat ang mga tao na lumikas, ang mga tinatawag nating volcanologists ay nasa ilalim ng matinding pressure na magbigay ng maagap at tumpak na pagtataya tungkol sa panganib na dulot ng bulkan. Karaniwan yan ang nangyayari. Pag mayroong mga sakunang darating, nahihirapan ang mga otoridad na magbigay ng babala dahil ang tao ay ayaw makinig, ayaw basta lumikas sa gitna ng mga panganib dulot ng mga sakuna. At alam natin yan, maging sa kasalukuyang sitwasyon natin. At patuloy itong problema sa ating kapanahunan. Ngunit bagamat ang panganib ng kamatayan dahil sa pagsabog ng bulkan ay totoo at nakakatakot. Sa katunayan, marami ang namatay sa pagsabog ng bulkang ito. Ngunit, mas nakakatakot o mapanganib ang walang hanggang kahinatnan dulot ng pagtanggi ng tao dahil sa pagtalikod o sa pagtanggi ng tao sa Diyos at sa kanyang mga babala. Ganyan ang kalalagayan ng sangkatauhan. Ayon kay Pablo, hindi nakatago ang Diyos, ni hindi tahimik ang Diyos. Hindi nagkulang ang Diyos sa pagpapahayag ng kanyang sarili. At tunay na problema ito ng tao at ang tunay na problema ng tao ay hindi kakulangan ng liwanag, kundi ang pagtanggi sa liwanag. Ito ang dahilan ng trahedya ayon kay Pablo sa Roma, unang kabanata. At yan ang ating tutunghayan sa ating serye ngayong buwang ito. 3 mensahe ang ating gagamitin upang ipahayag ang serye na aking pinamagatang ang nahahayag na puot ng Diyos. Yan ang kahihinatnan ng sangkatauhan dahil sa pagtanggi o sa patuloy na pagtanggi sa Diyos. Lalo na sa panahon ni Pablo na kanyang sinulat ito at maging sa ating kapanahunan, ito pa rin ang babala na dala ng iglesia. Kaya tunghayan natin ang ating teksto sa umagang ito. Anyayahan ko kayong buksan ang inyong Biblia sa Romans 1. Ang ating magiging mga teksto sa buong serye na ito is from 18 to 32. Ngunit ngayon, titingnan natin ang verses 18 to 23. Ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa nang likain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, ang pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aangking marurunong sila'y naging mga hangal. 23, at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon ng mga hayop
na may apat na paa at ang mga gumagapang. Yan po ang dalisay at katotohanang salita ng ating Panginoon. Kung maalala ninyo, kung familiar tayo sa Roma, lalo na sa Kabanata 1 o 1, sa naunang mga talata, hindi na natin binasa yung verse 16 and 17, ipinaliwanag ni Pablo kung bakit siya ay sabik na ipahayag ang Ebanghelyo. Yan ang kanyang tema sa pagsulat ng Roma. Dahil ayon sa kanya, ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya dahil dito nahayag ang katuwiran ng Diyos. Yan ang kanyang pagbungad. Pagkatapos ng mga earlier statements or yung tinatawag na greetings niya at paunang pananalita, ito ang kanyang ibinunyag sa mga taga-Roma sa kanyang tema ng pagsusulat. Ngunit mula sa Roma 1, talata 18 hanggang 32, tulad ng aking binanggit kanina, ipinapaliwanag niya kung bakit kailangan ng tao ang Ebanghelyo. Yan yung kanyang hangarin. Dahil sa katotohanan na nahahayag din ang puot ng Diyos laban sa kasalanan. Napakaganda nung kanyang sinabi sa verse 16 and 17. Napakaliwanag ang the light of the gospel. Ngunit pagdating sa sumunod na mga talata, kadiliman. Bakit? Dahil ipinapahayag niya ang puot ng Diyos laban sa kasalanan. Tuwirang ipinakita ni Pablo na malinaw na ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang nilikha, ngunit binaliwala, kaya walang maidadahilan ang tao. Gayunman, sa halip na kilalanin at parangalan ang Diyos, ayon kay Pablo, sinupil ng tao ang katotohanan at tumangging sumamba sa Kanya. Dahil dito, ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga bagay na nalikha at naging Diyos-Diyosan ito para sa mga tao. Ito ang ugat ng pagkasira ng isip, ng puso, at pamumuhay ng tao na inilalarawan sa mga susunod na mga talata. Yan ang gagawin niya, ang epekto ng pagtanggi ng tao sa Diyos at pababa ng pababa ang kondisyon ng sangkatauhan. Kaya ang pangunahing diin ng Roma 1, talata 18 hanggang 23 ay, bagamat malinaw na ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili, tinanggihan ng tao ang kanyang kapahayagan. Sinupil ang katotohanan at ipinagpalit ang kanyang kaluwalhatian sa iba. Kaya sabi ni Pablo, nararapat sa puot ng Diyos. Ganito po ang mensahe na gusto kong dalhin para sa ating lahat. Ang pagsupil at pagtanggi ng tao sa malinaw na kapahayagan ng Diyos ay naglalagay sa kanya sa ilalim ng matuwid na puot ng Diyos. Man's rejection and suppression of God's clear revelation brings upon him the righteous wrath of God. Yan ang diretso at na pagpapahayag ni Pablo dahil sa ginawa ng tao o sa pagtanggi ng tao, ang pagsupil at pagtanggi ng tao sa malinaw na kapahayagan ng Diyos ay naglalagay sa kanya sa ilalim ng matuwid na puot ng Diyos. Yan ang kondisyon ng bawat makasalanan. Ayon ni Pablo, ayon sa ating Panginoon na inihayag sa atin. Tandaan natin, ang puot ng Diyos ay hindi bugso ng damdamin o kawalan ng pagpigil sa sarili. Ganyan ang tao. Marahil hindi natin napipigilan ang ating mga sarili. Meron tayong pabugso-bugsong mga damdamin. Ngunit hindi yan ang Diyos, kundi ang kanyang matatag at matuwid na paghatol laban sa kasalanan. Ganyan ang Diyos na kung kumilos. Kaya ang kapahayagan ng Diyos para sa tao at maging ang iyong kaunawaan sa puot ng Diyos ay humihingi ng dalawang tamang pagtugon para sa isang makasalanan. Dalawang bagay ang gusto kong tingnan natin. Una,
ang kapahayagan ay dapat magbunga ng pagkakilala, hindi pagsupil. The revelation of God should lead to knowing, not suppressing. Pangalawa, ang kapahayagan ay dapat magbunga ng pagpaparangal, hindi pagtanggi. The revelation of God should lead to honoring, not denying. Etong dalawang bagay ang tingnan natin. Una, ang kapahayagan ay dapat magbunga ng pagkakilala, hindi pagsupil. Ayon sa unang mga talatang binasa natin sa Roma 1:18-20, may sinabi si Pablo roon. Ang sabi niya, sapagkat ang mga di nakikitang katangian niya, ang sabi niya roon ay maliwanag na nakikita. Ang mga hindi maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Ipinahayag ng Diyos ito. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila, ibig sabihin, ang araw, ang buwan, ang mga bituin, ang karagatan, mga magagandang bundok, ang kaayusan sa kalikasan, lahat ay nagpapahayag na merong manlilikha. Yan ang hindi mo pwedeng tanggihan. Ang ibig sabihin, araw-araw itong nangangaral. Gabi-gabi itong nagpapatotoo. Sa likod ng mga ebidensya ng sanglibutan at mula sa karanasan ng bawat tao, karanasan mo at karanasan ko, may kapahayagan sa likod nito. Kaya ito'y nagtuturo sa atin na ang kapahayagan ng Diyos ay sapat upang kilalanin siya bilang manlilikha at upang walang maidadahilan ang tao. God's revelation is sufficient for people to recognize Him as Creator and to leave them without excuse. Wala kang pwedeng maidahilan na hindi mo kilalanin ang Diyos o merong manlilikha. Hindi nawawala ang problema ng kakulangan ng ebidensya dahil tiyak at meron. Ang problema talaga ay nasa puso. Ang sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Yan ang dahilan. Sinusupil nila ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kalikuan. Hindi kulang ang tao sa liwanag. Sinadya niyang ipikit ang kanyang mga mata, kaya hindi kakulangan ng impormasyon ang problema, kundi paglaban sa katotohanan. Yan naman talaga ang tunay na dahilan. Bakit tumatanggi o ayaw ng tao na kilalanin na mayroong Diyos na dakilang manlilikha. Kaya, that's why we say people are not lost because they lack evidence, but lost because they suppress the evidence God has given them. That's plain and simple. Hindi mo pwedeng ipangatwiran ang bagay na yan. Halimbawa, may isang tao nagrereklamo. Napakadilim ng silid na ito. Ngunit siya mismo ang nagsara ng kurtina sa buong silid. Hindi nawala ang liwanag. Ang ginawa niya dahil sa pagsara ng mga bintana, ng kurtina, ay ipinigil niya. Ganyan ang ilustrasyon. Ganyan ang pagpapaliwanag ni Pablo. Hindi nangyari dahil nagkulang ng kapahayagan ng Diyos, kundi ito'y gawa o resulta ng makasalanan ng puso. Malinaw na inahahayag ang pangkalahatang kapahayagan, ang walang hanggang kapangyarihan at banal na kalikasan ng Diyos. Kaya naman, sabi nga ni Pablo, ay walang maidadahilan ang tao. Ang mga tao ay hindi neutral sa paghahanap ng katotohanan. Sinusupil ng kasalanan ang malinaw na inihahayag ng sanglilikha at matibay nitong pinapatunayan ang pananagutan ng lahat ng tao sa Diyos at ang epekto ng kasalanan sa pag-iisip ng tao.
Ito yung tinatawag nating noetic effect. Noetic effect. Sa ating panahon, may mga nagsasabi, marahil naririnig nyo na ito sa bibig ng mga nakakausap nyo, sinasabi nila, kung magpakita lamang ang Diyos, maniniwala ako. Siguro narinig nyo na yan minsan sa mga nakakausap nyo. Ngunit sinabi na ni Pablo, nagpakita na nga ang Diyos. Ang tanong ay hindi nagsasalita ba ang Diyos, kundi handa ba akong magpasakop sa kanyang sinasabi? Yan ang dapat tanungin mo o tanungin ng isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Yan ang tanong na dapat mong isipin bilang nakakita ng kapahayagan ng Diyos sa iyong paligid. Saan ka man lumingon, alam mo at nakikita mo, maging sa sarili mong pangangatawan, kamangha-mangha ang gawa ng Diyos sa tao. Ganito ang pinatotohanan. Ganito pinatotohanan ni Thomas Watson. Ang sabi niya, ang mundo ay isang salamin kung saan makikita natin ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. It is the mirror. Ang ibig niya sabihin, ang buong sanlilikha ay nagsisilbing salamin na nagpapakita ng mga katangian ng Diyos. Gaya ng kanyang walang hanggang karunungan, sa kanyang kapangyarihan, kaayusan at kabutihan. Yan ang mga katangian ng Diyos na ipinapahayag niya. Kung tunay na pagmasdan natin ang ating nakikita sa paligid. Kapag ating minamasdan ang kagandahan, kaayusan at lawak ng nilikha, hindi tayo dapat huminto sa nilalang mismo, kundi makita at makilala ang dakilang manlilikha na nasa likod nito. Ito ba'y kinikilala mo? Ito ba ang iyong kaisipan pag ikay nagbubulay-bulay sa nakikita mo sa iyong kapaligiran? Ang isang bulag na tumatanggi walang araw, hindi nag-aalis na may araw. Katulad din ng isang atheismo or atheist ay hindi nagbubura ng pagpapahayag ng Diyos. Maging ang panunupil ay hindi nag-aalis ng katotohanan. Ang sangkatauhan ay nabubuhay na napapalibutan ng mga banal na tinatawag nating divine fingerprints. Yan ang katotohanan. May bakas. Maliwanag ang kanyang patotoo at hayag ang patotoo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang hamon ko, kilalanin mo ang dakilang manlilikha na nagpahayag sa iyo ng kamangha-manghang mundong kanyang ginawa. Get to know the great Creator who revealed to you the wonderful world He created. Bagamat sinisira ng makasalanang tao ang mundo, ngunit kamangha-mangha pa rin ang mundong ating ginagalawan. Marahil isang malimit na katanungan ang ating naririnig. Paano na kaya ang mga nakatira sa gubat? Sa bundok? O sa malalayo o malayong sibilisasyon? Paano na kaya sila? Paano ang kanilang kaligtasan? Ang sagot, may kapahayagan sila ng Diyos. Ngunit alam naman natin, ang kanilang tugon ay pagsamba sa nilikha, hindi sa pagsamba ng lumikha. Ngunit ang pagpapahayag ng Diyos sa kalikasan ay hindi sapat para sa kaligtasan ng isang makasalanan. Yan ang malinaw na turo ni Pablo. Kundi upang malaman na may Diyos lang. Sapat yan upang malaman na may Diyos na lumikha ng lahat ng ito, kasama ka. Ngunit sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ito ang daan ng kaligtasan ng isang makasalanan. Dahil ayon kay Pablo, nahahayag ang ebanghelyo para sa isang makasalanan. Ito ay pagpapahayag ng kanyang biyaya at habag sa paanong paraan.
sa pagsugo ng kanyang anak, ang Panginoong Hesus. Si Hesus Kristo ang siyang ipinagkaloob ng Diyos ayon sa kanyang pag-ibig upang ang isang makasalanan ay makasumpong ng biyaya ng kaligtasan. Sa New Testament, sa Luke 16, may isang tagpo roon patungkol sa isang mayaman at pulubi. At ang mayaman ay nabuhay sa mundong ito na masagana. Pista araw-araw, marangya ang buhay. Ngunit may isang pinangalan ng tao na si Lazaro, na isang pulubi, na ang kanyang hangad ay makakain mula sa nahuhulog sa hapag ng mayaman. Ganito ang contrast ng kanilang pamumuhay, ng kanilang sitwasyon. Ngunit pareho silang namatay. Ang mayaman ay nasa Hades, ngunit si Lazaro, ang pulubi, ay nasa piling ni Abraham. Magkaiba ang kanilang kabaliktaran ang kanilang mga buhay sa kabilang buhay. Ngunit dahil naghihirap itong mayaman, siya ay nakiusap kay Abraham, isugo mo si Lazaro. Palamigin ang dila ko ng konting patak ng tubig dahil sa hirap ng kanyang pinagdaraanan sa apoy. Samantala si Lazaro na nasa piling ni Abraham ay inaaliw ayon sa salaysay. Kaya't muli nakiusap ang mayaman na isugo at magpatotoo sa kanyang mga 5 kapatid upang balaan sila na hindi mapahamak. Dahil hindi mapagbigyan sa una, ang dahilan ay napakalayo ng agwat. Hindi maaring tumungo si Lazaro. Ngunit ang sabi nung pakiusap ng mayaman na ipadala man lang o magpadala man lang ng sugo upang babalaan ang kanyang mga kapatid na buhay pa. Ngunit ganito ang sabi sa talata 31. Sabi ni Abraham, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at mga propeta, hindi rin sila makihikayat kahit pa may bumangon sa mga patay. Anong ibig sabihin ng talata o ng pangungusap na ito? Pinapahayag nito na ang salita ng Diyos ang pinakamataas at sapat na otoridad para sa kaligtasan. Hindi himala, hindi pansariling karanasan, o supernatural na mga palatandaan tulad ng pagbalik mula sa patay na marahil ay magpapatotoo ang magliligtas sa isang tao kung ang kanilang puso ay matigas laban sa nakasulat na kasulatan. Ito yung tinatawag nating ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay hindi pinabayaan ng Diyos ang mga taong tumatanggi sa Kanya. Dumating si Kristo bilang sukdulang kapahayagan ng Diyos. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kay Kristo may biyayang alok ng kaligtasan ang Diyos para sa makasalanan. Sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya, may kaligtasan ang isang makasalanang katulad mo at katulad ko. Yan ang paanyaya ng pulpitong ito, ng iglesyang ito, sa aming mga kaibigan, sa aming mga mahal sa buhay. Kung wala pa kayong Kristo sa inyong puso, ito muli ang paalala sa inyo. Kaya ganito ang sinabi ni Augustine. Ang sabi niya, hindi napapanatag ang ating puso hanggat hindi ito nagpapahinga sa iyo. Ang ibig sabihin ni Augustine, nilikha ang tao upang makilala, mahalin, at makapagniig sa Diyos. Dahil dito, walang anumang bagay sa mundong ito man ay kayamanan, tagumpay, relasyon, o kasiyahan, ang tunay na makapagbibigay ng ganap na kapanatagan sa puso maliban ang Diyos lamang. Kaibigan, marahil yan ang iyong hinahanap. O matagal na nakailangan
Kaya lumapit ka kay Kristo. Yan ang iyong kailangan. Yan ang panawagan at paalala ni Pablo ng salita ng Diyos. Ngunit ang pangalawa nating dapat maunawaan, ang kapahayagan ay dapat magbunga ng pagpaparangal, hindi pagtanggi. The revelation of God should lead to honoring, not denying. Sa talata 21 hanggang 23, may sinabi roon uli si Pablo, bagamat nakilala nila ang Diyos, hindi nila siya niluwalhati bilang Diyos ni pinasalamatan man. Ito yung dalawang kasalanan ng tao. Hindi niluwalhati ang Diyos, ni hindi marunong magpasalamat. Nilikha ang tao hindi lamang para malaman na may Diyos. Nilalang siya upang sambahin ang Diyos. Ang layunin ng tao ay hindi lamang kaalaman, kundi kaluwalhatian. Hindi lamang pagkakilala, kundi pagsamba. Yan ang layunin ng Diyos sa paglikha ng tao. Kaya kapag tumanggi ang tao na parangalan ang Diyos, lagi siyang magpaparangal sa ibang bagay kapalit ang Diyos. When people refuse to honor God, anong mangyayari? They will always honor something else in His place. It's either of the two. Ito ang ugat ng kasalanan. Hindi simpleng paglabag sa kautusan, kundi pagtanggi sa Diyos bilang Diyos. Yan ang pinakaugat nito. Ang resulta, hindi pagpaparangal, hindi pagpapasalamat, kundi pagpapapalit. Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang tuwirang sinabi ni Pablo. Nung nagkasala sila Adan at Eva, hindi lamang sila sumuway sa isang utos. Hindi lamang yon. Pinili nilang magtiwala sa ibang tinig kaysa sa tinig ng Diyos para sa kanila. At hangarin ang isang bagay na higit sa Diyos. Kaya sa madaling salita, ipinagpalit nila ang Diyos sa ibang mga bagay. Ganito rin ang ginagawa ng sangkatauhan. Ipinagpalit ng tao ang malilikha sa nilalang. Ito ang simula ng lahat ng katiwalian at kasamaan ng mundo. Ang puso ng kasalanan ay idolatria or the root o pagsamba ng Diyos-Diyosan. Sapagkat nilikha ang tao upang sumamba, kung hindi niya sasambahin ang Diyos, sasambahin niya ang ibang mga bagay. Tulad ng pera, kapangyarihan, tagumpay, sarili, maging kasiyahan. Yan ang nakikita natin sa ating mundong ginagalawan. Iba-iba ang uri ng sinasamba ng tao. Dahil sa kanilang pagtanggi sa Diyos, naghahanap sila ng mga bagay na kanilang sinasamba. Di ba yan ang sabi ni Calvin? Ang puso ng tao ay walang tigil sa paggawaan ng Diyos-Diyosan. Kung ano kanyang maiisip. Ganon. It is a factory. The heart of man is a factory of false gods. Kung ano ang ating sinasamba, yun ang humuhubog sa ating buhay. Yan ang relasyon. Yan ang mangyayari. Sasambahin niya ang ibang bagay at kung ano ang iyong sinasamba, yun ang humuhubog sa ating buhay. Kaya ang katiwalian sa pag-uugali ay nagsisimula sa katiwalian ng pagsamba. Diba? You are what you are. You become what you are because of what you worship. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Pablo na ang pangunahing suliranin ng tao ay hindi kakulangan ng katibayan tungkol sa Diyos. Ang pangunahing suliranin ng tao ay moral na paghihimagsik laban sa Diyos.
Ang kawalan ng pananampalataya ay hindi lamang isang usaping intelektual. Ito ay usaping moral, una sa lahat. Hindi dahil kulang ng liwanag, kundi dahil ayaw ng tao sa liwanag. Hindi dahil walang katotohanan, kundi dahil sinusupil ng tao ang katotohanan. Ang pagsupil sa katotohanan ay kilos ng puso at kalooban ng tao na tumatangging magpasakop sa Diyos bilang kanyang Panginoon. Marahil ganyan ang puso mo kung iyong susuriin. Ngunit may pag-asa dahil may ebanghelyo. Isipin mo lang, may isang hari na nagbigay ng mahal na diamante sa iyo. Ngunit tinanggihan mo at pumili ka ng isang dakot na graba. Ang tawag natin yan, di ba, ay kahangalan. Ngunit marahil sasabihin mo sa akin, sobra naman yata ang iyong ilustrasyon. Hindi naman siguro ako ganun ka-foolish o kahangal. Hindi naman ako ganyan, tulad ng ilustrasyon mo, na extreme naman yon, ay imposible naman yon. Nagkakamali ka. Ngunit yan mismo ang ginagawa ng tao. Ipinagpalit niya ang Diyos higit sa diamante para sa anumang bagay. Huwag kang magkaroon ng mataas na pagtimbang sa iyong puso. Nagkakamali ka kung hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Kaya ang hamon ko ay suriin at talikuran mo ang mga pinaparangalan mong higit sa Diyos. Examine and abandon those you honor more than God. Kailangan suriin mo ang iyong sarili, maging tapat ka sa salita ng Panginoon, maging ihayag mo ang iyong puso ayon sa mga salita ni Pablo sa bawat isa sa atin, sa iyo, ngayong umaga. Patuloy na sinusupil ng makabagong sangkatauhan ang katotohanan. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tinataas ang sarili, at tinatanggihan ang kapamahalaan ng Diyos. Yan ang ilang mga uri ng kaugalian ng tao. Uri at paraan na hindi pagpaparangal sa Diyos ng mga tao maging sa ating kapanahunan. Totoo ito noon, totoo pa rin ito sa ating kapanahunan. Halimbawa, marahil tinatanong niya ako, halimbawa, paano ba nasabi yung mga bagay na yan? Sinusupil ang katotohanan. Dahil sa pagpasok sa maling relasyon, sinasabi mo marahil, wala namang masama, basta masaya kami. Yan ang katwiran ng ibang mga tao. Paano tinataas ng sarili? Paano itinataas ng tao ang kanyang sarili? Dahil ang sukatan niya sa tama at mali ay ang sariling opinyon sa halip na salita ng Diyos. I appreciate your opinion, but the ultimate source is the Word of God. Pagtanggi sa otoridad. Naniniwala naman ako sa Diyos. Pero huwag niyang pakialaman kung paano ko gustong mamuhay. Ginagawang tagabigay ang Diyos ng pagpapala, hindi bilang hari na dapat sundin. Kung siya ang hari, siya ay masusunod sa iyong buhay. Magsuri ka at talikuran mo ito. Parangalan mo ang Diyos sa iyong buhay. Kung ika'y kumikilala sa Panginoong Diyos bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, marapat na magsuri tayo. So sa anumang binibigyan natin ng pagpapahalaga o pagpaparangal higit sa Diyos sa ating buhay. Siguro, alalahanin natin ang kwento ng alibughang anak, the prodigal son, na alam natin. Ipinagpalit ng alibughang anak ang tahanan, ang ama,
maging ang mana, kapalit ng pansamantalang kalayawan. Ngunit ano nangyari sa kwentong ito? Tinanggap siya muli ng kanyang ama. Ganyan ang biyaya ng Diyos. Ganyan ang biyayang alok ng Ebanghelyo. Dahil kay Kristo, mapagbiyaya ang Diyos na talikuran mo ang mga bagay na ito. May kapangyarihan kang talikuran ang mga bagay na ito. Pagsisihan mo. Kaya ang tamang tugon ay parangalan ang Diyos, hindi pagtanggi. At tumungo ang isang makasalanan na sumasamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na tinuturo ni Pablo sa kanyang kasulatan. Marahil kilala ng marami sa atin si Johannes Kepler, lalo na sa mga sayantipiko. Isa siya sa dakilang astronomo sa kasaysayan, Johann Kepler. At nagsabi siya ng ganito, Iniisip ko lamang ang mga kaisipan ng Diyos kasunod niya. Ano ibig niya sabihin? Ayon sa kanya, habang pinag-aaralan niya ang kalangitan, dahil siya ay astronomer, sa kanyang teleskopyo, tinitingnan niya ang kamanghamanghang kalangitan na kanyang inaaral. Lalo niyang nakita ang karunungan ng Diyos. Ang agham ay hindi nagtulak sa kanya palayo sa Diyos. Dinala siya sa pagsamba sa Diyos. At nawa, yan ang ating pagkamangha sa kapangyarihan, sa kabutihan ng Diyos ay magdulot sa atin o itungo tayo sa tamang diwa ng pagsamba sa Kanya. Kaya't wag nang supilin ang katotohanan. Kilalanin ang Diyos na nagpapahayag ng kanyang sarili. Parangalan ang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng kaluwalhatian. Lumapit ka kay Kristo sa pananampalataya at pagsisisi, sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan ang kapatawaran, buhay, at pag-asang walang hanggan. Yan ang paalala. Nawa, sa ating pagtugon ay lalapit lamang tayo sa batong ating kublihan. Yan ang ating aawitin bilang pagtugon. Rock of Ages, sabi sa unang mga talata, batong aking kublihan, ako ay iyong takpan. Dugot tubig dumanak sa iyong tagiliran, sa salay patawarin, ako ay iyong linisin. Nawa, yun ang iyong pakaisipin sa iyong sarili. Tumungo ka sa Diyos, humingi ng kapatawaran para sa iyong kaligtasan at para sa mananampalataya, pagtalikod sa mga bagay na hindi mo o na binibigyan mo ng halaga higit pa sa Diyos. Awitin po natin bilang tugon, batong aking kublihan. Magwakas po tayo sa panalangin. O aming dakilang Diyos, ang Diyos na nagpahayag ng kanyang sarili sa iyong nilikha, ito ay nakikita namin sa paligid namin, sa bawat araw, maging sa gabi. Ito ay nagpapatotoo na meron dakilang manlilikha sa likod ng mga aming nararanasan, nakikita bilang inyong mga nilikhang mga tao. Ngunit tulad ng pinahayag ni Pablo, ang tao ay sumusupil ng mga katotohanan ito. Tinatanggihan ang pagpapahayag na merong isang Diyos na dakilang manlilikha. Ngunit bagamat ito'y nagpapatotoo sa katotohanan na may Diyos, ngunit hindi rin ito sapat upang magligtas ng mga makasalanan katulad namin. Dahil ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng revelasyon nyo sa mundong ito, kundi sa pagpapahayag nyo sa kasulatan ng Ebanghelyo, kung saan ang inyong anak, ang Panginoong Hesus, ang siyang sinugo nyo
upang magkatawang tao, namuhay na walang kasalanan, namatay sa krus ng Kalbaryo, upang sa kanyang kamatayan ay maangkin namin ang katuwiran na nasa kanya, at siya ay tumanggap ng parusa dahil sa puot niyo laban sa kasalanan. Nawa ito ang siyang tumulak sa isang hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus sa aming kaligitnaan. Kayo, Panginoon, ang siyang kumilos sa puso ng babae o lalaki na sila'y magsisi sa kanilang pagkakasala at sumampalataya sa Panginoong Hesus bilang kanilang Diyos at Panginoon. At maging sa mga anak niyo, Panginoon, nawa ang paalalang ito ay magtulak sa amin at magbunga ito ng patuloy na pagpaparangal sa iyo. Huwag kami mahulog sa mga sinasambang mga Diyos-Diyosan na itinutulak ng mundong ito na aming ginagalawan. Tulungan niyo kaming makita ang mga kasalanan ito sa aming puso at pagsisihan namin at talikuran. At dahil sa Panginoong Hesus, sapat ang biyaya upang kami ay makalampas o manaig sa ganitong mga pagkakasala. Panginoon, biyayaan niyo ang bawat isa sa amin, anuman ang kondisyon ng aming puso. Kumilos kayo na may kapangyarihan, sapagkat ito'y panalangin namin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.